Masayang-masaya ang magkasintahang Andrew at Cassandra. Sa araw na iyon, natanggap nila ang susi para sa regalong bahay ng mamay Glenda ni Andrew. Sa katunayan, bumiyahe sila na mahigit 1 oras para lang marating ang kinatitirikang bahay sa may halos 10 ektaryang lupain. Nasa puso na ni Andrew ang probinsya, kaya gayon na lang ang katuwaan niya dahil sa wakas, magkakatotoo na ang pangarap nilang magkaroon ng bahay sa gitna ng malawak na asyenda. Habang nagmamaneho, panay naman ang kwento ni Cassandra sa mga magiging plano nila sa lugar. Magpapagawa sila ng man-made lagoon kung saan magsisilbing highlight ng kanilang tahanan. Mag-iipon din sila ng kabayo dahil may mga lugar doon na mas masarap puntahan habang nangangabayo. Si Andrew, panay tango lang sa kanyang asawa. Kung gaano kasaya ang kanyang asawa, tama na iyon para sa kanya. Wala na siyang mahihiling pa. Ang pagpapakasal lamang nito sa kanya ay isa ng simpleng hiling na nabigyan ng katuparan. Mula sa entrada, iikot pa ang sasakyan nila sa Bulacan, kung saan napakaraming orchids na isa sa mga sorpresa ni Mami Glenda para sa kanyang manugang. Halos maluwa si Cassandra sa pagpapasalamat. Sobrang dami na ng magagandang bagay ang naibigay sa kanya ng ginang, kaya naisip niyang gantihan man lang ito. Sa tingin mo, babe, ano kaya ang magandang regalo natin para kay Mami? Seryosong tanong ni Cassandra nang mag-park na ng sasakyan si Andrew. Mahilig din sa flowers si Mami, babe. Kaya nga kayo magkasundo hindi ba? Kasi pareho kayo ng paborito. Sagot ng lalaki. Gumiti si Cassandra at kinindatan ang kanyang asawa. Edible flowers kaya? Kakasa si Mami? At least, di ba? Nagandahan na sa itsura, nakakain pa. Banat muli ni Cassandra na ikinahalakhak ni Andrew. Inalalayan niya ang kanyang misis palabas ng kotse. Alam mo, mamaya na lang natin pag-usapan ang tungkol dyan. Kailangan itor muna natin ang ating mga sarili sa bagong bahay natin. Aya ni Andrew. Agad na umangkla si Cassandra sa braso ng kanyang mister at pumasok na sa loob ng kanilang kalakihang bahay. Hindi mapigilan ng mag-asawa ang mamangha nang makita ang fully furnished na nilang bahay. Lahat nakaayos na. Sila na lang ang kulang, kumbaga yung titira. Mula sa sala, kusina, mga kwarto at ang bawat banyo, pinaghandaan. Napawaw pa si Cassandra nang may 3 naka-uniformeng kasambahay ang humilera paharap sa kanila. Bumati sa kanila ang mga babae at masaya silang wini-welcome sa kanilang bagong tahanan. Ang galing, nakakabilib na talaga si Mami, Andrew. Masaya niyang wika kaya naman napangiti sa kanya si Andrew. Sabay halik sa kanyang labi. Kahit ano, para sa'yo, mahal. Talagang ibibigay ni Mami. Alam mo naman yon, sabik sa anak na babae. Kaya mangha siya nang dumating ka sa buhay namin. Wika ni Andrew, na nagpakilig naman kay Cassandra. Nag-aalab ang tingin na nilang dalawa. Paano may walang sino man ang makakatibag. Walang sabi-sabing hinila ni Andrew ang asawa sa loob ng master's bedroom. Dito naganap ang pinakamasayang pagniniig na kahit kailan hindi na mabubura sa kanilang mga puso. Gabi na nang magising si Cassandra. Nilingon niya ang katabi at nakitang mahimbing pa ring natutulog si Andrew. Napapangiti siya tuwing naaalala ang pagiging malambing sa kanya ng asawa. Halos ituring siya nitong kristal na babasagin sa sobrang ingat at buong pagmamahal.
Bumangon siya at naisip na magpunta sa kusina. Kumakalam na ang kanyang tiyan. Hindi pa sila nakakapaghapunan. Naabutan niya ang dalawang kasambahay na abala sa paghahanda ng kanilang pagkain. Magandang gabi, Ma'am Cassandra. Ako po si Misha, ang inyong kusinera. Siya naman si Ellen, ang ating labandera. Ipinaghahanda na po namin kayo ng hapunan. Gusto niyo na po bang kumain? Magalang na tanong ng babae na ikanangiti ng amo nila. Hindi niya akalaang diretso na pala nilang gagamitin ang bahay na regalo sa kanila ng kanyang biyanan. Napaka maalalahanin nito para wag na silang bigyan pa ng gagawin sa kanilang panibagong tahanan. Sige, ako nang bahala rito, Misha. Ano kaya kung manood muna kayo ng TV? Teka, kumain na ba kayo? Tanong niya na ikinatango ng dalawa. Nauna na raw sila at hinihintay lang sila na magising. Mabuti na lang at napapayag niya ang dalawa na maglibang muna sa sala habang siya naman ay naghahapunan. Tanging kalansing lang ng mga kubyertos ang maririnig sa buong paligid. Nasarapan si Cassandra sa luto ni Misha, kaya naman busog na busog siya nang makatapos. Tumayo ang babae para magpunta sa lababo. Pagkalapag niya sa pinagkainan, napakunot ang noo niya nang may mapansing kung anong anino sa labas ng bahay nila. Sa parting likod bahay, kinuha niya ang flashlight. Sinubukan niyang lumabas para i-check kung sino ba iyon. May tao ba dyan? May hinahon niyang tanong. Nagbalakad-lakad pa siya sa labas ng bahay at ilang beses na itinapat sa kung saan ang liwanag ng hawak niyang ilawan. Walang tao, pero may naririnig siyang mabagal at mukhang malalim na buntong hininga. Nasapo niya ang dibdib at nakiramdam. Kung sino ka man, magpakita ka na. Hindi magandang nagtatago ka dyan sa dilim at mapagkamalan ka pang masamang tao. Sige na, bago pa ako makapagtawag ng pulis. Wika niya, pero ano ba ang maaasahan ni Cassandra sa madilim na kapaligiran? Wala namang tao. Sa halip, tumambad sa kanya ang isang napakalaking puno ng balete na sa tingin ng babae ay mas matanda pa sa nakatirik na bahay. Maging ang mga baging na nakakabit sa puno ay mistulang mga disenyong hindi na mapaghiwalay. Napalunok si Cassandra at umatras. Ilang beses siyang napakurap at kinilabutan ng may matanaw na mapupulang mga mata. Hindi man niya tiyak kung pagmamay-ari iyon ng tao, pero alam niyang may gagawin itong hindi maganda dahil sa kakaibang balasik sa pagtingin nito. Muntikan pa siyang mapasigaw nang habang umaatras ay bumangga siya sa dibdib ng kung sino. Bago pa man siya matakot, nayakap na siya kaagad nito. Si Andrew pala iyon. Nakabangga niya at hindi napansin na sinundan pala siya. Babe, tinakot mo ko? Sigaw niya na ikinayakap sa kanya ng lalaki. Pasensya na babe, ikaw naman kasi. Kanina pa kita tinatawag pero hindi ka naman sumasagot. Nag-aalala ako sa iyo, kaya heto, sinundan na lang kita. Paliwanag ni Andrew. Napahinga siya ng maluwag. Akala niya talaga, kakainin na siya ng aswang o dudukutin ng mga engkanto. Mabuti na lang, asawa niya pala ang naroon. Inalalayan na lamang siya nito para makapasok sa loob. Sabay tanong kung ano ba ang tinitignan niya doon. Sinabi ni Cassandra na may natanaw siyang kung anong itim na nilalang sa dilim. Pero nang subukan nilang tignan ulit, ay wala na ito doon. Alam mo babe, pagod lang iyan. Halika, ang mabuti pa, samahan mo na muna ako sa kusina. Nasabi na lang ni Andrew at hinila na ang asawa. Sa panig ni Cassandra, alam niyang hindi siya basta namamalikmata lang.
Nakita niya ang itim na nilalang na iyon, kaya nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na takot. Gayunpaman, pinili niyang ibaliwala na lamang ang mga nakita. Baka lang namamalikmata siya. Hindi nila alam na sa kanilang pag-alis, ililitaw muli mula sa dilim ang nasabing nilalang at malagkit na tinitigan si Cassandra. Puno ng kalibugan ang kanyang mga mata habang pinapasadahan ng tingin ang makinis na kutis ng babae. Kahit isa siyang elemento, nakakaramdam din sila ng hindi maipaliwanag na kagustuhang maangkin ang sino mang babaeng naisin nila. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, napatingala siya. Iniisip ang napakagandang mukha ng babaeng bumihag sa kanyang puso. "Akin ka, Cassandra. Akin ka." Asik na wika ng engkantong negro. Naging hula si Cassandra ng gabing iyon. Ilang beses na siyang pabiling-biling sa higaan. Pero kay damot ng antok sa kanya. Mabuti pa si Andro na ang bilis pang makatulog. Tuloy, nagpasya siyang bumangon at inion ang lampshade sa kanyang tabi. May nakita siyang magagandang libro sa bookshelf, kaya naisipan niyang magpaantok sa pamamagitan ng pagbabasa. Ilang segundo pa lang siyang nakatitig sa cover ng libro. Natigilan na siya kaagad. May narinig siyang sumitsit. Mabagal, animoy ng asar. Pero nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Psst! Psst! Rinig niya, kaya napatingin siya sa katabi. Tulog na tulog pa rin si Andro at humihilik pa. Huminga siya ng malalim at niyog-yog ang balikat ng asawa. Ayaw niya sanang gambalain ang pagtulog ng lalaki, pero natatakot siya. "Babe, may sumitsit." Mahina niyang wika sa kabila ng lakas ng pagyugyog. Hindi man lang natinag ang kanyang asawa. Himbing na himbing pa rin ang lalaki. Kaya naman kinamutan na lamang niya si Andro at itinigil ang pagbabasa. Naisip niyang magpahangin muna sa terasa, kaya tumayo siya at kumuha ng balaban. Napapikit siya ng umihip at malamig na hangin. Maliwanag naman dahil bilog na ang buwan at may mga ilaw sa paligid. Pero may napapansin siyang kakaiba sa malaking puno ng baleteng. Nakaharap pa talaga sa kwarto nila. Napalunok si Cassandra. Masama ang kanyang pakaramdam kaya nakapagdesisyon siya. Bumaba siya papunta sa maid's quarter para kausapin si Misha na sakto namang gising pa. "Ma'am, ano pong maipaglilingkod ko sa inyo?" Tanong ni Misha sa kanya. Ngumiti si Cassandra. "Misha, may kakilala ka bang landscaper dito?" Ganting tanong niya na ikinatango kaagad ng dalaga. Pinangalanan nito si Mang Cosme at ang anak nitong si Beroy na magaling daw mag-landscape ng bakuran. Pinakausapan niya ang kasambahay na pwede bang papuntahin ang mag-ama sa bahay nila kinabukasan at may ipapatrabaho siya. Sa pamamagitan ng cellphone, nakausap niya si Mang Cosme. Pumayag ang lalaki na pumunta sa bahay ni Cassandra, kaya napanatag ang babae. Bukas na bukas, ipapaputol niya ang balete para wala nang manggambala sa kanya. Hindi kasi siya makatulog dala ng hindi siya mapakali sa tuwing nakikita niya ang puno. Nagpasalamat siya kay Misha at nagpasya ng bumalik sa kanyang higaan. Paakyat na siya ng hagdan ng may isang itim na lalaki ang humila sa kanya sa isang sulok at maraha siyang hinalikan. Gusto niyang sumigaw pero hindi niya magawa. Pinangunahan siya ng takot, lalo na at hinihipuan na siya nito. "Hindi mo gagawin ang iniisip mo." Pasik nito sa paidantay
nang may kagaspangang palad nito sa kanyang pisngi. Sobrang nakakatakot ang nilalang, dahilan para magtitili sa labis na takot si Cassandra. Halos hindi siya makahinga. Bago pa man siya panawan ng ulirat, nagsalita ang nilalang. Ikaw ay akin, Cassandra. Lahat ng kinatatakutan mo sa akin nagmumula. Kaya oras na pinakaalaman mo ang puno, talagang mapaparusahan kita. Wika ng nilalang na hindi talaga pinansin ni Cassandra. Sigaw lang siya ng sigaw hanggang sa manghina siya ng gusto at mawala ng malay. Nang magising siyang muli ay maliwanag na. Kinikilabutan siyang bumalikwas ng bangon at nagulat ang makitang nasa kama na siya. Paano ako napunta rito? Hintakot na tanong niya. Pinakalma naman siya ni Andrew at kaagad na hinalikan sa noo. Narinig ka namin. Sigaw ka ng sigaw kagabi. Nang subukan kitang hanapin. Nakita ka namin sa may hagdanan. Wala ka ng malay. Siyempre nag-aalala ako. Ano bang nangyari sa'yo? Balisang tanong ng kanyang asawa. Ipinaliwanag kaagad ni Cassandra na kinita lang niya si Misha para kausapin tungkol sa landscaper na pupunta ngayong araw sa kanilang tahanan. Ikunento niya ang tungkol sa itim na lalaking basta nalang lumitaw sa kanyang harap at pinagbantaan siya. Nagalit si Andrew pero nang mapagtantong wala namang sino mang makakapasok sa kanilang bahay, ay kaagad namang natahimik. Baka masyado lang na-stress ang asawa niya, kaya kung ano-ano na lang ang nakikita. Agad namang sumigla si Cassandra. Mabilisang nagbihis at nauna pang sumakay sa kotse nila. Sabik na maglibot sa buong lugar. Ngunit bago sila umalis, dumating ang landscaper kasama ang anak nito. Agad na kinausap ni Cassandra ang dalawa. Mang Cosme, baka pwede niyo pong isama sa tatanggalin yung puno ng balete sa likod bahay. Ilalagyan ko kasi ng pan sa bandang iyon. Wika niya na naging dahilan ng pagkakatinginan ni Mang Cosme at Biroy. Medyo kinakabahan sila sa isiping papakialaman nila ang matandang kahoy. Na bata pa lamang si Mang Cosme ay nakatayo na sa lupaing iyon. Sigurado kayo, ma'am? May katandaan na po ang puno. Mawalang galang na po. Pero, naniniwala po ba kayo sa mga engkanto? Pinaniniwala ang nananahan sila sa nasabing puno. Kaya hindi natin sila pwedeng gambalain. Paliwanag ng matanda na ikinatango na lamang ni Cassandra. Naitanong niya kay Mang Cosme kung ano ba ang suhestyon nito patungkol sa punong kahoy. Tinanggihan kasi ng matanda ang dapat sana ay pagpapaputol dito. Ayaw naman kay Mang Cosme. Mag-alay na lang daw ng prutas at alak si Cassandra para mahinto na ang panggagambala sa kanya ng mga elemento kung mayroon man. Itigil din kasi ang mga ito kalaunan. Pumayag na lamang si Cassandra para na din safe at wala siyang ibang nilalang na magambala. Matapos ang kanilang pamamasyal ni Andrew, nagpahanda ng isang magarbong basket ang babae. Pinalagyan ito ng sariwang prutas at mamahaling alak mula sa kanilang wine bar. Siya mismo ang nagdala ng mga iyon sa paanan ng puno. Maingat niyang nilapag ang basket sa paanan at nagpausok ng insenso, kagaya ng turo sa kanya ng kanilang landscaper. Nang kumalat ang usok sa paligid, agad siyang nagsalita. Kung sino man po kayo na aking nagambala, humihingi po ako ng paumanhin. Sana, wag niyo na po akong takutin. Mahinang wika niya. Lingid sa kaalaman ni Cassandra, pinagmamasdan siya ng engkantong negro mula sa puno ng balete. Mas lalong natuwa ang nilalang ng alayan siya ni Cassandra
ng alak at pagkain. Lalo pa siyang nabighani sa taglay nitong ganda. Ano kaya ang pakiramdam kung kasama ko sa iisang tahanan ang napakagandang babaeng kagaya mo? Wala kang katulad, Cassandra. Ang taglay mong karikitan ay kayang lupigin ang kagandahan ng mga diwata sa aking mundo. Nabibighani niyang wika. Hindi mo na niya ginambala ang babae na makaalis at matapos siyang alayan. Mamayang gabi niya sisimulan ang panunuyo. Ngayon, nakapagdesisyon na siya. Gagawin niyang arena ng kanyang mundo si Cassandra. Nung sumapit ang gabi, pagkatapos lang nilang maghapunan, pinili ni Cassandra na mahiga sa kama habang si Andrew naman ay nagpaalam na pupunta muna sa study room. May mga kailangan siyang asakasuhin para sa kanyang trabahong iniwan sa syudad. Ipapa-email na lamang niya ang pinasadahang mga files at sa susunod na buwan na siya luluwas ng Maynila. Bilisan mo babe ha, ayaw kong mag-isa dito ng matagal. Anya na ikanatango kaagad ni Andrew. Hinalikan siya ng asawa sa pisngi at marahan na siyang kinumutan. Sige na, magpahinga ka na. Hindi ako magbubuyat, pangako. Wika ni Andrew na ikanatango na lamang ni Cassandra din. Kahit hindi pa siya inaantok, pinilit niyang pumikit. Nakapatay naman ang ilaw kaya kaagad na nasanay ang kanyang katawan sa dilim. Maya-maya pa, umapatag na ang kanyang paghinga. Tanda ng diwa na lamang niya ang nakikiramdam. Pero tulog na ang katawan niya. Naramdaman na lamang niyang biglang lumundo ang kama. Una niyang naisip si Andrew na marahil ay natapos kaagad sa ginagawa. O di kaya ay nakonsyensya at tinabayhan na lamang siya para mabawasan ang kanyang nadaramang takot. Napapangiti pa si Cassandra, lalo na at naging intimate na sa kanya ang asawa. Sa pagkakataong iyan, masasabi niyang mas agresibo si Andrew ngayon. Banayad at maingat nitong nilihis ang kumot. Saka siya hinalikan sa labi. Kahit nakapikit, ninamnam ni Cassandra ang pinagsaluhan nilang halik. Nakakalasing, nakakawala sa wisyo. Tipong idinuduyan siya sa alapaap. Napayakap siya sa leeg ng lalaki para lang matigilan. Napansin niyang tila hangin lang ang kung anong nakadagan sa kanya. Magaan pa sa kumot. Mas malamig pa sa yelo. Dahan-dahan siyang dumilat para lang masindap. Isang itim na aninong walang muka ang nakadagan sa kanya. Matinis na sigaw ang pinakawala ni Cassandra. Mabaliw-baliw siya sa kakasigaw. Maski si Andrew na abala sa pagbabasa ng mga papeles sa study room, ay nahinto at pinuntahan muna ang asawa. Babe, anong nangyayari sa iyo? Gimbal niyang tanong. Humahangos namang sumagot si Cassandra. Babe, may pumatong sa akin dito sa kama. Akala ko ikaw, pero hindi pala. Nanginginig niyang wika. Kaya naman gayon na lang ang pagtataka ni Andrew. Baka sa mukha ng kanyang asawa ang matinding takot, kaya ganon na lang din siya kung mag-aalala para rito. Sigurado ka babe? Nakita mo ba kung saan siya dumaan? Ano pang ginawa niya sa'yo? Makakatikim siya sa akin. Kuyom ang mga kamaong wika niya. Pero pinigilan siya ni Cassandra. Babe, wag. Yung sinasabi ko sa'yo, hindi siya tao. Maitim siya babe. Para siyang anino. Umiiyak na namang wika ni Cassandra. Dito na kinilabutan si Andrew. Hindi niya akalaing maging dito mismo sa kanilang pamamahay ay manganganib ang kanyang asawa. Dahil sa taglay nitong kagandahan, delikadong mapahamak ang babae. Tumayo siya at isinara ang lahat ng mga bintana.
tsaka ibinababa ang mga kortina. Hindi niya lubos maisip kung anong klaseng nilalang ang lumapit at nanggagambala kay Cassandra para matakot ng ganoon ang kanyang asawa. Mabuti na lang nagawa niyang pakalmahin ang babae. Nakatulog si Cassandra ng mahimbing habang siya naman nakabantay sa kanyang esposa. Kinabukasan, nagulat si Andrew nang magisnan niyang umuungol si Cassandra. Nilapitan niya ang babae at dinama ang noo nito. Nahintakutan si Andrew nang malaman niyang mataas ang lagnat ng kanyang asawa. Babe, ayos ka lang ba?" Nag-aalala niyang tanong matapos gisingin si Cassandra para uminom ng gamot. Umiling lang ang babae. Nagmuestrang hindi makapagsalita dahil masakit ang lalamunan. Inalalayan na lamang niya ang asawa para makakain kahit lugaw. Mabuti na lang naging masunurin ang babae. Kaso lang kinahaponan, narinig na naman niya ang mahinang pag-iyak nito. Nasa banyo lang siya, kaya gayon na lang ang pag-aalala niya nang marinig ang daing nito. Nang buksan niya ang pinto, nadatnan pa niyang may nakadagan sa kanyang asawa. Hindi maipaliwanag ang anyo dahil tila sa labis na kaitiman, nagiging anino na ito. Sinubukan niyang sitahin ang nilalang pero dahan-dahan itong naglaho. Dito na kinalabutan si Andrew. Hindi na normal ang nangyayari sa asawa niya. Lalo na't nang lapitan niya ang babae. Balot ang katawan nito sa bugbog at mga kalmot. "Babe, saan mo nakuha ang mga to?" Hindi makapaniwalang tanong niya. Umiyak si Cassandra at itinuro ang bintana sa may terasa. Diyan siya pumasok. Ilang araw na niya akong ginagambala. Hindi ko na kaya. Huwag mo akong iwan, Andrew. Pakiusap." Wika niya sa lalaki na ikinayakap naman ni Andrew sa kanya. Pinakalma niya ang asawa at piniling sa loob na lamang ng kwarto magtrabaho para noon makita siya nito at hindi na matakot. Lumipas ang mga araw. Palaging ganoon si Cassandra. Tulog sa umaga, dilat ang mga mata sa gabi. Palaging takot. Madalas na hysterical at sumisigaw. Tuloy, hindi na niya napigilang itanong sa mama niya ang tungkol sa history ng bahay na binigay nito sa kanila nang minsang dumalaw ang ginang sa kanilang tahanan. "Ma, ano pong alam niyo sa nakaraan ng bahay na ito? Sino ba ang mga dating nakatira sa lugar na ito?" Anya na ikinatingin ni Doña Glenda sa kanya. "Isang biyudong lalaking pinili na lamang manirahan sa ibang bansa, anak. Bakit?" Takang tanong ni Doña Glenda. Ipinaliwanag ni Andrew na may mga nangyayaring masama sa asawa niya. Nagsimula lang naman iyon nang magpasya na silang manirahan sa bahay na iyon. Natigilan si Doña Glenda. Nangakong tatawagan ang dating may-ari upang malaman kung ano ba ang history ng nasabing tahanan. Habang nag-uusap naman ang mag-ina, lihim na nakikinig si Misha, ang kusinera. May hinuha siya kung ano ang nangyayari sa amo niyang babae. Alam niyang kahit itanggi man nila, may mga nilalang talaga na likha ng dilim ang kusang lalabas sa kanilang lungga para makahanap ng mabibiktima. Ang nakakalungkot lang, si Cassandra pa talaga ang natipuhan. Hinintay lang ni Misha na matapos sa pag-uusap ang kanyang mga amo, tsaka sinundan si Andrew sa hallway para rin makausap. Mabuti na lang huminto ang lalaki para hintayin siya. "Bakit, Misha? May kailangan ka ba?" Tanong niya na ikinatango ng dalaga. Tinanong niya ang among lalaki kung kumusta na si Cassandra.
para makita mismo ng dalawang mata ni Misha ang kalagayan ng kanyang among babae. Isinama siya ni Andrew sa silid na kinaroroonan nito ngayon. Nagimbal si Misha nang makita ang kaawa-awang sitwasyon ni Cassandra. Nakaratay sa kama, payat at nangangalumata. Maputla at halos miminsan na lang huminga. Ang kanyang katawan ay puno ng mga galos. Animoy nalamog ang katawan sa bugbog. Kay bilis bumagsak ng katawan nito. Diyos ko, ano pong nangyari kay ma'am? Hintakot niyang wika na ikinailing ni Andrew. Maging siya na halos buong araw at gabing kasama si Cassandra ay hindi niya alam ang nangyayari sa babae. 3 private family doctors na ang salita na sinusuri si Cassandra. Ngunit walang masabing resulta ang mga ito. Bumuntong hininga si Misha. Sir, kung maniniwala po kayo sa akin, malaki ang posibilidad na sa ituturo kong manggagamot gagaling si Ma'am Cassandra. Ilapit natin siya kay Mang Pedreng, ang albularyo. Tingin ko po kasi engkanto ang gumagambala sa asawa ninyo at mukhang hindi lang siya basta tinatakot. Ganyan kasi ang nangyari sa yumao kong ate na nagustuhan ng itim na engkanto. Wika ni Misha na ikinaatras ni Andrew. Sige, naniniwala ako Misha. Sabihin mo sa akin kung saan natin matatagpuan ang albularyo. At ako mismo ang makikiusap sa kanya na gamutin ang asawa ko. Hindi pwedeng angkinin na lang siya basta ng kung sinong elemento. Sabi ni Andrew na ikinatango kaagad ni Misha. Nangako siyang bukas na bukas darating sa bahay ang albularyo na sinasabi niya. Tuloy, naging balisa si Andrew buong gabi. Hindi na din siya makatulog ng maayos dahil sa pagiging sakitin ni Cassandra. Pati ang mama niya na si Doña Glenda ay pinadagdagan pa ang mga taong mauutusan nila sakali mang kailangan nila ng alalay. Kahit papano, nagpapasalamat si Andrew dahil hindi sila pinababayaan ng kanyang ina. Kinaumagahan, dumating si Mang Pedreng at nagpakilala sa lalaki. Nilapitan ng matanda ang pasyente at nakita kung gaano kamiserable ang kalagayan nito. Hinawakan niya ang pulso, tapos ang ulo. Tsaka kinuha ang kanyang bayong na may mga lamang langis. May mga pinatuyong dahon at tubig na nakalagay sa isang garapon. Dinasalan niya ang tubig tsaka itinapat kay Cassandra ang garapon. Sa refleksyon, makikita ang isang itim na anino na nasa tabi ni Cassandra. Hindi hinihiwalayan ang babae. Nakapatingin si Mang Pedreng kay Andrew. Ang asawa mo'y nagustuhan ng isang itim na engkanto o mas kilala sa katawagang engkantong negro iho. Bulalas ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Andrew. Kung ganoon, totoo nga ang sampatahan ni Misha. Ano pong ang engkantong negro? Naguguluhan niyang tanong. Sagot ni Mang Pedreng, ang engkantong negro ay mga elementong nananahan sa malalaking puno sa tabi ng bahay. Mapanakit at mapamansala, sumasapi sila sa mga taong kanilang napupusuan. Ang tunay na katawan ng nasabing nilalang ay nasa mundo ng engkanto, samantalang ang namamahay sa mundo ng mga tao ay anino lamang nito. Ganoon kalakas ang kapangyarihan ng mga itim na nilalang na kaya nilang mabuhay pareho ang katawan sa magkaibang lugar. Mapaanino man o tunay na katawan. Grabe. Ngayon lang ako nakarinig ng ganito. Kayo ba? Hindi siya magpaniwala sa kanyang mga nalaman. Kung ganoon, mabagsik pala ang manliligaw ni Cassandra. Hayop siya.
Talagang ginagambala niya ang aking asawa. Galit na wika ni Andro. Samantala, napakislot ang nahihimbing na si Cassandra. Gusto niyang matulog pero may gumugulo sa kanya. Sa katunayan, napaiyak siya ng mapadilat at matunghayan ang mukha ng engkantong nais na manakit sa kanya. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Pakiusap. Lubayan mo na ako. Hysterical na sigaw ni Cassandra. Ngunit nagtataka siya kung bakit kahit nag-iingay na nga siya, ay hindi siya napapansin ng mga tao sa paligid niya. Abala pa rin si Andro sa pakikipag-usap kay Mang Pedreng. Sinubukan niyang magsisigaw, pero nahintakutan lang siya nang humalakhak ng kay Lutong ang itim na nilalang. Mahal ko. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas mo. Hindi ka nila maririnig. Isinailalim kita sa aking kapangyarihan para manatili kang lantang buhay habang hindi kita naisasama sa aking mundo. Wika nito na nagpabagsik sa reaksyon ni Cassandra. Hayop ka! Wala kang karapatang dalhin ako. Hindi mo ko pagmamay-ari. Gigil na gigil niyang wika na nagpangisi sa nilalang. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ng itim na anino. Naging kawangis ng tao, matangkad, gwapo, at may kulay barding mga mata. Kung naiba lang ang sitwasyon at walang mga samang balak ang nilalang sa kanya, pupurihin niya ang lalaki dahil sa taglay nitong kakisigan. Ngunit dahil alam niyang nasa panganib ang kanyang buhay, hindi na siya dapat pang mag-isip ng kung ano-ano, maliban sa pagbuso-sumikap na makalayo sa nilalang. Saktong napalingon siya kay Misha na noong mga sandaling iyon ay gulantang na nakatitig sa kanya. Tila ba kung pagbabaksihan ang kanya-kanyang reaksyon, ay animoy nakikita niya ang tunay na nangyayari sa kanyang amo. Tuloy, kinuha ni Misha ang atensyon ni Mang Pedreng at Andro. Tinuro niya ang nangyayari kay Cassandra na ikinasindak ng dalawa. Kinumpirma ni Mang Pedreng ang katotohanan sa nakita ni Misha. Napagtanto nila na may kasama nga si Cassandra sa kama. Nanlalaki ang mga matang napatingin si Andro sa nilalang na nasa tabi ng asawa niya. Sino ka? Anong kailangan mo sa asawa ko? Bakit mo siya ginagambala? Galit niyang wika. Humalakhak ang nilalang at nagpakilala bilang si Ares, ang prinsipe ng mga engkantong itim. Anya, gusto niya si Cassandra at kukunin niya ang babae para gawing asawa. Mas lalong nanggigigil si Andro at hinamon pa ang engkanto. Huwag na huwag mong gagalawin o sasaktan man lang ang aking asawa. Humanap ka ng ibang taong mauuto mo para sumama sa bulok mong mundo. Sigaw niya na ikinaangil ng nilalang. Sa isang iglap, naganyong itim na usok si Ares at walang pagdadalawang isip na pumasok sa katawan ni Cassandra. Inahit ng ubo ang asawa ni Andro at maya-maya lang, naging kulay dugo na ang mga mata nito. Ramdam niyang matinding galit ng babae. Kaya naman kinakabang sinubukang lapitan ni Andro ang kanyang asawa. Babe, ayos ka lang ba? Anong nangyayari sa'yo, babe? Anya sabay hawak sa braso ng babae. Pero nagulat si Andro nang pinanlisikan siya ng mga mata ni Cassandra. Tumigil ka. Lalaking walang kwenta. Hindi ako ang asawa mo. Gagalaiting singal niya sabay balibag kay Andro na ikinasigaw ng mga tao sa kwarto. Sinubukang lumapit ni Misha pero nagalit lang si Cassandra. Biglang lumakas ang babae. Tipong lahat ng nais na lumapit sa kanya ay kaya niyang ibalibag. Ma'am, ano pong nangyayari sa inyo? Ma'am,
Maawa po kayo. Huwag po ninyo akong sasaktan. Hindi po ako kalaban. Ako po si Misha, ang inyong kasambahay. Pagmamakaawang wika ng babae. Ngumisi lang ng nakaririmarim ang babae at may butiking dumikit sa dingding tsaka pinaikot-ikot ang kanyang leeg na mas lalong ikinatakot ni Misha. Bago pa man siya masaktan ni Cassandra, dumating naman si Mang Pedring at Andro tsaka nasaksihan ng buong pangyari. Diyos ko, anong nangyayari sa iyo, Cassandra? Mang Pedring, tatawag na ba ako ng pare? Mukhang sinasapian na si Cassandra. Pakiusap, huwag naman nating pabayaan ang asawa ko. Hindi ako papayag na basta na lang siyang magkaganito. Mangyak-ngiyak na wika ni Andro. Natigilan si Mang Pedring at tumikim. Dati akong pare. Natanggal ako sa pagkapare dahil akala nila isa akong huwad na alagad ng Panginoon. Ayaw nilang maniwala sa engkanto at iba pang uri ng elemento. Dahil sinisira ko lang daw ang mga tinuturo namin sa kabataan patungkol sa anghel at demonyo. Pero ito yung masakit na katotohanan. Lahat ng relihiyon ay sa iisa lang nanggaling. Kaya kahit anong mga lingwahe, nagtatapos ang dasal sa letrang Amen o sa pangusap. Paliwanag ni Mang Pedring. Nagulat si Andro sa kanyang mga nalaman. Kung ganoon, talagang maraming nalalamang kababalaghan si Mang Pedring. At kung makikinig siya rito, maliligtas niya ang kanyang asawa. Plano nila hulihin na muna si Cassandra. Masakit man sa loob ni Andro, kailangan nilang itali ang babae para hindi mawala. Ayon kay Mang Pedring, kaya sinapian ni Aris ang kanyang asawa ay para madali niyang madala sa kabilang mundo ang babae. Kailangang aktuhan ni Andro ang nalalapit na sakuna bago pa man may mangyaring hindi maganda. Kota na siya sa pag-aalala sa kanyang asawa. Kaya naman dapat niyang sundin ang napag-usapan nila ng albularyo. Inabangan nila si Cassandra na kanina ay nananatili lang sa sulok. Ngunit ang bilis makalipat ng ibang lugar na kanyang paglalagian. Nanlilisik pa din ang mga mata nito. Maging ang mga kasambahay, tumulong na sa pag-aabang kay Cassandra. Sa tingin niyo ba talaga, mahuhuli ninyo ako? Diyan kayo nagkakamali. Mga hangal. Tao lang kayo. Isa ako mataas na uri ng engkanto. Hindi ako basta-basta nagagapi. Bago pa man mangyari iyon, may mamamatay na muna sa inyo. Singhal ni Cassandra. Naunti-unti nang nagbabago ang boses. Nahahaluan na ng tinig ng lalaki ang kanyang boses. Baby, alam kong nariyan ka pa. Labanan mo ang engkantong gustong angkinin ka. Huwag kang padadaig sa kanya. Bahal ko. Pakiusap. Sigaw ni Andro na halos maiyak na sa sobrang awa sa kanyang asawa. Hindi na niya kayang makita ang miserabling si Cassandra. Kaso lang kung kailan handa na sila at ibinuhos na nila ang lahat ng magkakaya para habulin si Cassandra. Isang hindi kapanipaniwalang tagpo ang nangyari. Umalon sa teres mula sa ikalawang palapag ng kanilang bahay si Cassandra. Halos panawan ng ulirat si Andro sa pag-aakalang katapusan na ng asawa niya. Ngunit, gayon na lang ang paggapang ng kilabot sa kanyang buong pagkatao. Nang makita'y animoy kidlat ang babae sa bilis ng pagtakbo na bumagsak pa sa lupa na animoy bulak sa gaan. Sabay takbo papunta sa malaking puno ng balete. Nagulat silang lahat ng animoy bolang naglaho ang kanyang asawa na wala man lang iniwang bakas. Cassandra! Pangis niya na ikinayoko ng mga kasambahay niya. Isa sa mga nalungkot si Misha
na sa maikling sandali ay nakilala ang tunay na ugali ng kanyang among babae. Mabait at mapagpasyensya, palakaibigan at mapagkumbaba. Ngayon, naglaho si Cassandra na wala man lang kahit na anong posibilidad na makakabalik pa. Luhaang napayuko si Andrew at tahimik na umiiyak. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin ngayong wala na si Cassandra. Baka sundan na din niya ang asawa sa pamamagitan ng pagpapatiwakal. Maghunos daily ka, Andrew. Hindi papatay si Cassandra. Kinuha lang siya. At may paraan pa para mabawi mo ang iyong asawa. Kailangan nating humingi ng gabay sa mga kaawri niya. Payo sa kanya ni Mang Pedring na mas lalong ikinaiyak ni Andrew. Mang Pedring, paano tayo makakasigurado na tutulungan tayo ng mga engkanto na sinasabi mo? Iisang nilalang pangalang ang nakaharap natin ay traidor. Paano pa kaya kung sapilitan tayong makipagkita sa iba pa? Umiiyak niyang wika. Napagtanto ni Mang Pedring, pero wala siyang balak na paasahin na lang sa wala si Andrew. Kailangan niyang gawin ang nararapat. Pinakalma niya ang lalaki at sinabihang maagang gumising kinaumagahan. Kailangan nila ng lakas para sa paghahanda sa mga bagay na pwede nilang makaharap bukas. Mabuti na lang at nakinig naman si Andrew. Kahit papano, nakapag-isip na si Mang Pedring ng gagawin. Maging si Misha, kinausap niya na ng masinsinan. Ihanda mo bukas sa mga dadalhin namin para sa pag-aalay, Iha. Kabisado mo naman na ang mga iyon. Kanya na ikinatango ng dalaga. Malapit na kaanak ni Misha ang albalaryo, kaya kahit papano, alam na niya kung ano ang gagawin. Bago matulog, nagpunta siya sa stock room para kumuha ng isa sa pinakamagandang tray na meron ang pamilya ng amo niya. Kailangan, kapag mag-aalay, yung mga espesyal na kagamitan ang gagamitin. Para maramdaman ng pag-aalayang diwata na sincero sila sa kanilang nais. Kailangan ng masasarap at sariwang prutas, bigas at tugo ng puting manok, alak at biko, pati na tabako at peraso ng ginto. Minsan na nilang nagawa ang ganawan at nagpakita kay Mang Pedring ang kaibigan niyang diwata. Ngayon, tatawagin na naman ito ng albularyo sa mahalagang dahilan, si Cassandra. Sana maging maayos ang pag-aalay ni Mang Pedring sa diwata. Nang tulungan sila nito na mabawi si Ma'am Cassandra, hindi na siya pwedeng magtagal pa sa mundo ng itim na engkantong iyon. Tahimik niyang wika sa sarili. Kinaumagahan, nakapwesto na nga sa harapan ng malaking puno ng balete, sina Mang Pedring at Andrew. May hawak na libreto ang albularyo at binabasa ang mga ritual na nakasulat doon. Ilang sandali pa, ginilita ni Misha ng liig ang puting manok at hinayaang ipatak sa lupa ang dugo nito. Makalipas ang ilang sandali, nagliwanag ang malaking puno na animoy, may nagbukas na portal. Isang matangkad na babaeng napakaganda ang lumabas na binigyang galang ni Mang Pedring. Bumulong naman si Misha kay Andrew na noon ay namangha sa nakita. Aniya, ang babaeng lumitaw mula sa katawan ng puno ng balete ay isang babaeng banwaanon. Siya ay uri ng maharlikang diwata. Ayon pa kay Misha, ang mga banwaanon ay ang kinatatakutang diwata sa Kabisayaan. Matatangkad at maputi ang kulay marmol na balat. Ang kanyang buhok ay kulay pilak na nakakasilaw kapag natatamaan ng liwanag. Sir, siya ang madalas na kausap ni Mang Pedring kapag nag-aalay siya ng pagkain sa puno ng balete. Siya ang kaibigang banwaano ng albularyo. Kinakatakutan sila dahil nagdudulot sila ng sumpa at sakit sa mga taong hindi nila gusto ang itsura. Pero mabait ang babaeng banwaanon. Tumutulong sila sa mga kagaya natin. Imporma ng dalaga.
Napatango na lamang si Andrew sa kanyang narinig. Simulat sa Paul, ngayon lang siya nakarinig at nakakita ng mga diwata. Buong akala niya katang isip lamang sila. Pero ngayon, napagtanto niya na totoo sila. Anong kailangan mo at nag-alay ka sa akin, Pedring? Bakit may makakasama kang mortal? Hindi pa ba malinaw sa iyo ang mga kondisyones ko noong huli tayong mag-usap? Uwi ka ng diwata na ikinalunok ni na Andrew at Misha. Ramdam nila ang malalamig na titig sa kanila ng diwata. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Mang Pedring. Ipinagpatuloy niya ang ritual habang kinakausap ang diwata. Mahal kong Merasol, paumanhin kong ginagambala kita mula sa iyong mundo. Pero kailangan namin ang iyong tulong. Nito na ikinatitig sa kanya ng diwata. Tinanong siya kung anong klaseng tulong ang nais nitong ihingi sa kanya. Kaya naman nagpaliwanag kaagad si Mang Pedring. Sinabi niya na tinangay ng engkantong negro ang asawa ni Andrew. Kailangan nilang mabawi si Cassandra sa lalong madaling panahon. Pumayag naman kaagad ang diwata. Yun nga lang, kakailanganin nilang mangalap ng mahalagang bagay para magawa ang pangontra laban sa masamang nilalang. Itinaas ni Diwatang Merasol ang kanyang kanang kamay at lumabas mula sa gitna ng kanyang palad ang isang kulay pulang bato na kasing bilog ng isang hulin. Nagulat sila nang lumutang ito papunta kay Andrew. Huwag kang matakot, Andrew. Tanggapin mo ang batong iyan, ang isa sa mga sangkap na gagamitin natin para bumuo ng isang punyal. Ang nasabing punyal ay dapat makompleto ang mga sangkap ng sa gayon, makompleto ang pagpapalabas ng kapangyarihan. Makikipaglaban ka sa engkantong itim, Andrew. Hindi mo siya kailangang palagpasin. Ang parusa ay parusa at gawin mo sa nakatakdang panahon. Kapag naawa ka sa kanya, ay ikaw ang papatayin niya. Huwag kang mag-alala, mahal na diwata. Gagawin ko ang lahat para makompleto ang mga bagay na kailangan para mabuo ang punyal. Pangako naman ni Andrew. Umangaw lamang ang lalaki at umatras bilang karagdagang tulong. Ipinadala pa ni Marisol ang kanyang damang si Sari na isang lambana, maging ang mensahera niyang anggitay na si Matusa. Nakahantang pagsilbihan ng dalawa si Andrew sa pag-uutos na din ni Marisol. Humayo kayo at kolektahin ang mga kailangang sangkap. Kapag nakuha na ninyo ang 3 kulang, bumalik kayo sa akin para mabasbasan ang punyal. Sa ngayon, nakasarado ang lagusan papunta sa mundo ng mga itim na engkanto. Mukhang sinadya ito para hindi kayo makasunod doon, pero huwag kayong mag-alala. Bilang diwatang kataas-taasan, kaya kong buksan ang portal. Oras na makuha ninyo ang lahat ng bagay na kailangan ninyong makuha. Mahabang paliwanag ng banwaanon. Tumango kaagad si Andrew. Gaano man niya kagustuhan bawiin si Cassandra, kailangan niya ng tamang proseso. Baka mapahamak pa ang kanyang asawa kapag nagpadalos-dalos siya. Makalipas ang 3 araw, naghanda na sina Andrew sa kanilang paggalis. Ayon kay Sari, ang lambana, una nilang kakailanganin ang ugat pak na taglay ng tawong lipod. Ang mga di nakikitang espiritu at masasamang maligno na kung magpapakita ay sawangis na taong itim. Sila ang mga dating mababait at magagandang diwata ng hangin. Kailangan nilang makipaglaban dito para makuha ang ikalawang sangkap sa paggawa ng matibay at matulis na punyal. Huwag kang mag-alala, Andrew. Ako ang bahala sa iyo. Tutulungan kitang mahanap si Sanara. Uwi ka ni Sari, na ikinataas naman ang kilay ni Batusa. Hay nako, Sari. Mamaya mo na yan pairalin iyang kayabangan mo. Alam mo naman na hindi natin kailangan iyan lalo na't
seryoso tayo sa pagharap kay Sanara. Baka mamaya, kapag umatake ka sa taong lipod sa anyong lambana, ay mapisa ka lang na parang lamok. Nakangising wika ni Matusa. Kuya, wag mga pangalan eh. Tumaas naman ang kilay ni Sari at sinipat ng tingin ang Anggitay. Kung wala kang matinong sasabihin, manahimik ka. Chismosang Matusa. Baka nakakalimutan mo, may kapangyarihan ako. Kaya kitang gawing palaka. Ngayon din, yung palakang tumitilaok. Gigil niyang singhal, kaya napabungis-ngis si Matusa. Iiling-iling naman na pinakinggan lang ni Andrew ang kanyang mga kasama. Hindi niya kailanman inakala na ang mga kagaya ng Anggitay, babaeng tikbalang, at ang lambana, hawig ni Tinkerbell, sino yun, ay totoo at makakasama pa niya sa paglalakbay. Nananahimik na nga si Matusa at piniling makaramdam sa paligid. Kasalukuyan silang naglalakad sa isang masukal na kakahuyan kung saan nananahan si Sanara. Ayon din kay Matusa, si Sanara ang kinatatakotang elemento sa bayang iyon. Madalas siyang mapagkakamalang aswang dahil sa taglay niyang paglipad at pagkakaroon ng maitim na katawan. Pero ang totoo, kaya niyang gawin ay ang magbigay ng karamdaman at salot sa mga taong kinasusuklaman siya. Kaya naman mas pinili niyang magtago na lamang sa masusukal na halamanan para makaiwas sa mga taong mapanghusga na walang ibang ginawa kundi ang kutsain siya. Sana nga ay sa syudad na yun titira. Gets nyo? Nakarating naman sa itinakdang lugar si Andro. Tahimik ang kapaligiran. Medyo madilim dala ng hindi gaanong nakakaabot ang liwanag ng araw sa kanilang kinaroroonan. Malamig at walang ibang maririnig, kundi mga huni ng ibon at tunog ng kulisap, pati mga langgam. Sa entrada ng animoy ginawang bakod ng mga baging, biglang lumitaw mula sa kung saan si Sanara. Halos mapaatras si Andrew nang makita ang nakakatakot na mukha ng engkantada. Mapupula ang mga mata nito, pero mahubog ang katawan, kaya yammers din. Walang ibang nagsilbing takip sa kahubadan niya, maliban sa itim niyang balat at makapal na pakpak na minsan ay nawawala at madalas ay lumilitaw. Anong kailangan ng isang mortal at buong tapang niyang pinasok ang aking teritoryo? Tanong sa kanya ni Sanara. Napalunok ng laway si Andrew sa narinig, pero nagbigay galang pa rin siya sa kanyang sinabi. Humingi siya ng paunmanhin na ikinatango ng taong lipod. Maya-maya pa sinabi niya ang kanyang sadya at nakahanda na gawin ang kahit na ano pang kapalit ng isang ugatpak. Ano ba yung ugatpak na yun? Natawa ang taong lipod at pinagmasdan si Andrew. Sa tingin mo ba, kaya mo akong talunin? Nakakalipad ako. Kaya kitang tangayin sa ere at ihulog. Uwi ka nito ngunit buo na ang loob ni Andrew. Nalabanan ang nasabing elemento. Gaya nga ng napagkasunduan nilang plano, ginamit ni Andrew ang mutya na ibinigay sa kanya ni Diwatang Merasol. Nanlaki ang mga mata ni Sanara nang makitang may kapangyarihan ang mortal na kanina lang ay kanyang kinukutya. Dito siya nakaramdam ng panghahamon. Bilang pagpapakita sa kanyang kakayahan, ikinumpas niya sa ere ang kamay at umihip ang malakas na hangin. Nakangisi siyang lumipad at nag-anyong taong ibon, nakakulay pa rin ng uwak. Naging aktibo naman ang mga mata ni Andrew sa pagsunod sa kung saan ang punteriya ng taong lipod, hanggang sa basta na lang itong sumugod sa kanya. Mabuti na lang sa kabila ng pagiging normal na tao ni Andrew ay matalas ang kanyang reflexes. Nagawa niyang makaiwas sa unang atake. Nang bibilta ulit si Sanara upang dumugin siya, nagawa na niyang palabasin ang kapangyarihang taglay ng mutya ng apoy. Hinayaan niyang bumuga ang naglalagablab na iyon sa papasugod pa lang sanang si Sanara. Kaya naman hindi nakaiwas ang taong lipod
at nasunog ang dulo ng kanyang pakpak na ikinasigaw nito. Talagang may katapangan kang taglay, mortal. Tingnan natin ngayon kung lalaban ka pa. Nang gagalaiting sigaw ni Sanara at hinayaang magbago ang kanyang anyo bilang isang lumilipad na halimaw. Lumipad naman si Sari na isang lambana at pinaulan na animoy pilak na abo si Andro. Kaya bago pa siya masugod ni Sanara, ay nauna nang umatake ang lalaki sa kanya. Sa bawat suntok ni Andro at hataw ng espadang mula kay Matusa, ay napapaigik ang taong lipad. Tanda na tinamaan ito. Hindi ako papayag na basta matatalo. Isang malaking kahihiyan na matatalong lang ako ng isang mortal na tao. Gigil na gigil niyang wika. Inihingal man ay pinili ni Andro ang tumayo ng tuwid. Tsaka itinaas ang kanyang espada. Totoong isa akong mortal, mahal na diwata. At wala akong lakas na tatalo sa isang kagaya mo. Pero bigyan mo ako ng pagkakataon dahil kailangan ko ang tulong mo. Nanganganib ang aking asawa at baka hindi ko na makita pa kapag pinatagal ko. Kaya sana maawa ka sa akin, diwata. Buong pagpapakumbabang wika ni Andro na naghatid ng samot-saring karayom sa puso ni Sanara. Walang ipinagkaiba sa kanya ang lalaking ito. Pag-ibig ang dahilan kung bakit siya isinumpa at naging taong lipod sa halip na manatiling diwata ng hangin. Pinili niyang bumaba sa lupa para lang makasama ang kanyang minamahal. Sa kasamang palad, ang mga mortal ay limitado lamang ang buhay. Hindi kagaya nila na kayang mabuhay ng ilang daang taon. Namatay din kalaunan ang kanyang asawa nun. Kaya alam niyang kakaunti lang ang oras na magsasama ang dalawang ito sa mundo. Sino ba siya para parusahan ng lalaki kung kaya naman niyang ibigay ang hinihingi nito? Hinarap niya si Andro at walang pagdadalawang isip na hinugot ang kanyang ugatpak. Bilib ako sa tapang ninyong mga mortal. Wala kayong pinipili. Kahit alam ninyong peligroso, susuungin ninyo para sa minamahal. Kaya sige, ipagkakaloob ko ang kailangan mo. Pangangalagaan mo ang iyong asawa kapag nailigtas mo na siya. Wika ni Sanara na ikinaiyak ni Andro pagkatapos siyang tanggapin ang ugatpak na kailangan niya. Yumkod siya sa harapan ni Sanara ng buong galang. Maraming salamat, mahal na diwata. Utang ko sa iyo ang lahat. Anya na ikinangiti ni Sanara. Nagulat silang lahat nang umangat siya sa ere at binalot ng puting liwanag sa isang iglap. May nabasag ang kung anong itim na aura sa kanya at sumabog. Naging isang kulay puting nilalang si Sanara na ikinatuwa ni Nasari. Dahil sa ginawang kabutihan ni Sanara, natanggal na ang sumpa at bumalik na siya sa diwata ng hangin. Humayo na kayo. Alam kong may iba pa kayong hahanaping sangkap. Dalangin kong sana'y magtagumpay kayo. Nito tsaka naglaho sa hangin. Napahinga ng malalim si Andro. Dalawa na lang ang kulang at mabubuo na ang punyal. Ako naman ang gagabay sa inyo sa pagkakataong ito. Sa lupain ng mga duwende naman tayo tutungo. Wika ni Matusa. At sa isang iglap, siya ay naging isang kulay pulang kabayo. Sumakay si Andro doon habang nakalapag naman sa kanyang palad si Sari na nasa anyong lambana. Mabilis na tumakbo si Matusa. Tansya ni Andro kasi bilis na sila ng hangin. Wala pang 5 minuto. Tumigil sila sa harap ng isang malawak na parang. Bumaba siya at sinundan pa rin si Matusa na nagbalik sa anyo bilang anggitay. Itinaas niya ang kamay kasabay ng pagliliwanag ng kanyang korona. Ilang sandali pa, nagliliwanag sa kanilang kinatatayuan at humulma sa hangin ang isang malaking pinto. Pumasok sila doon
at namangha nang makita ang naglalakihang kabuti sa paligid. Mas malalaki pa ang mga iyon sa punong kahoy. Nasaan tayo? Maang na tanong ni Andro. Nilibot niya ng tingin ang kapaligiran. Napakaraming bahay na hugis kabuti din. Sa bawat bahay may mga nakasilip na nilalang na hindi niya matiya kung matanda o bata o unano o baka tsunano. Nasa mundo tayo ng mga duwende, Andro. Sa tuso at malokong si Monde natin kukunin ang gintong abo na sangkap na hinahanap natin. Paliwanag ni Sari. Kaya napatangaw si Andro. Hindi naman siguro nila kailangang labanan si Monde. Lalo na't kapag naiisip ni Andro kung gaano kaliit ang lalaki, ay naaawa siyang patulan ito. Kaso lang hindi siya magkapaniwala na isang berdeng duwende ang umahangos na lumapit sa kanila. Tulungan ninyo kami, Dama. Ang pulang duwende, nagwawalan niya naman. Wika nito na ikinakunot ng noo niya at tala ay makakatawa man tani. Iliwanag ng berdeng duwende. Lasing na naman si Monde kasi nakainom ito ng kulafo at nakakatakot ito kung magwala, lalo na't namimigay ito ng sakit sa kapwa duwende. Kaya din itong magtawag ng buhawi na pwedeng sumira sa kanilang tahanan. Nag-isip kaagad si Andro. Mas lalo lang niyang gagalitin ang pulang duwende kapag nilabanan niya ito. Naalala niya ang ginagawa ng kanyang inang si Glenda sa tuwing may natatapakan siyang bahay ng langgam sa likod ng bahay nila. Ayon sa kanyang ina, ang mga umbok ng lupa ay hindi lahat tahanan ng langgam. Ilan sa kanila ay bahay ng mga duwende. At kapag napinsala ang mga ito, ay magbibigay sila ng parusang karamdaman at kamalasan sa sinumang nagkasala sa kanila. Bilang paghingi ng paumanhin sa duwende, nag-aalay sila ng mga candy at chocolate sa harapan ng tahanan ng mga ito. At ang masasamang nararamdaman nila sa katawan ay mabilis na naglalaho. Wala sa wisyong dinukot ni Andro ang bulsa. Natuwa siya nang makakita doon ng isang perasong tsokolate. Iyon ang ibibigay niya sa duwende. Makikipagkaibigan siya rito. Huwag kang matakot, kaibigan. Ako na ang bahalang magpakalma kay Monde. Nasaan ba siya ngayon? Mahinahon niyang tanong na ikinaputla ng berdeng duwende. Tinitigan siya nito na animoy may sira sa ulo. Alam ni Andro na walang tiwala sa kanya ang duwendeng iyon. Pero kailangan niyang subukan. Kaya naman nang matunto nila ang kinaroroonan ni Monde, kaagad niya itong kinausap. Tinawag niya ang pangalan ng duwende at lumingon naman ito sa kanya. Sino ka? Anong karapatan mong pigilan ako sa aking pagwawala? Angil nito na ikinaatras niya. Napalunok si Andro pero kailangan niyang lakasan ang loob. Para kay Cassandra ang ginagawa niya. Huminga siya ng malalim at lumapit sa pulang duwende. Kumalma ka, Monde. Narito ako para makipagkaibigan sa iyo. Aniya ngunit galit lang na nagwala ang pulang duwende. Huwag mo na akong tangkain pang gawin akong kaibigan. Hindi ninyo ako pinapahalagahan. Oras na makuha mo ang kailangan mo sa akin. Iiwanan mo din ako. Iiwanan ninyo akong lahat. Sigaw nito. Hindi man lubos na maintindihan ni Andro ang pinaghuhugutan ng sama ng loob ni Monde. Alam niyang may kinalaman ang pagwawala nito sa nadaramang kalungkutan. Idinaan lang sa galit para wala nang magtangkang magtanong. Wala nang lalakas pa ang loob para lumapit. Wika ni Monde, nanggaling siya sa mundo ng mga tao. May naging kaibigan siya, isang batang nagngangalang Tonton. Naging mabuti ang bata sa kanya, kaya lagi niya itong sinasamahan. Sa madaling salita, kinaibigan niya ang bata. Bilang gantimpala, binigyan niya ng 3 kahilingan si Tonton. Nagmula sa mahirap na pamilya ang bata
at nakahanda siyang bigyan si Tonton ng kaginawaan kung nais lang nito. Hindi niya kasi maibibigay ang mga bagay kapag hindi ito hinihingi sa kanya. Ngunit napagtanto niyang napakalinis ng puso ng kanyang kaibigang bata. Unang kahilingan nito, makalaya ang nakakulong na ama dahil sa maling akusasyon. Napagbintangan kasi ang lalaki sa pagpatay sa isang negosyante, kahit ang totoo ay ang ama mismo ni Tonton ang lehitimong saksi. Ikalawa, pinagaling niya ang sakitin nitong ina, sapagkat nais daw ng bata na makasama ang kanyang mga magulang. Ikatlo, ay nagdalawang isip ang bata. Nalaman nila na may sakit siyang kanser, ngunit naghihirap din ang kanyang pamilya. Nagkaproblema pa sa mundo ng mga duwende dahil isang nagngangalang Aris ang nagtungo doon at kinuha ang pinakamahalagang halamang kabote na nagpapagaling ng mga karamdaman. Iyon na lamang ang paraan para sana gumaling si Tonton. Ngunit nahuli na ang lahat. Pumanaw ang bata matapos nitong hilingin kay Monde na umuwi na sa kanyang mundo at mamuhay ng masaya. Paano pa niya magagawa ang bagay na ito kung wala na ang kaisa-isang batang nagbigay sa kanya ng kasiyahan? Napaiyak din si Andro dahil hindi naman pala likas na masama si Monde, kundi isang tapat na kaibigan. Kaya naman lumuhod siya sa harapan ng pulang duwende at nagmakaawa. Pwede ka pang bumawi kay Tonton, Monde. Tulungan mo ako. Si Aris na kumuha sa kabuti ng nagpapagaling. Ang itim na engkantong kumuha din sa aking asawa. Tulungan mo akong mabawi si Cassandra. Kailangan ko lang ng mahalagang mga sangkap para magawa ang punyal na tatalo sa engkantong iyon. Anya. Nanlisik ang mga mata ni Monde nang marinig ang pangalang Aris. Anya. Sobrang laki na ng perwisyo na naidudulot ng mga ito sa kanila. Kailangan ng mapuksa ang mga elementong kagaya ng mga itim na engkanto. Natuwa si Andro dahil kahit paano napapayag niya si Monde. Naluha na siya ng tuluyan nang makita niyang nagliliwanag ang kamay nito nang iangat sa ere. Kusang gumalaw ang lupa, ngunit hindi na naman nakapinsala sa kanila. Animo may pinalabas lang na bagay mula sa kung saan na nakasilid sa isang pilos na supot. Maya-maya pa, lumulutang iyong papunta sa kanila. Ito ang gintong apo na kailangan mo. Umaasa ako na sana mabawi mo si Cassandra at iparating mo kay Aris ang pinakamalakas na suntok ko bilang ganti sa ginawa niya kay Tonton. Wika ni Monde na ikinatango ni Andro. Nagpasalamat siya at natuwa nang abutan pa siya ni Monde ng gintong singsing. May mahika raw iyon na naglalabas ng pwersa kapag isinuntok sa kalaban. Bilang ganti, ibinigay ni Andro ang kanyang hawak na tsokolate sa duwende. Namilog ang mga mata ni Monde nang makita iyon. May luha pa sa kanyang mga mata nang tanggapin ang tsokolate. Lalo na't naalala niyang yaon ang pagkain na paborito ni Tonton. Nagpasalamat siya kay Andro. Anya, dahil sa binigay nitong tsokolate, ay para na din niyang nakasama ang yumaong kaibigan at nabawasan kahit papano ang pangungulila niya. Nginitian naman siya ni Andro. Nakapagdesisyon ng lalaki na mula ngayon, siya na ang magiging kaibigan ni Monde. Kaya naman nagkapangakuan pa ang dalawa na hindi iyon ang huli nilang pagkikita. Matapos ang pakikipag-usap nila kay Monde, dinala sila ni Sari sa isang batis. Sa sobrang ganda nito, hindi akalain ni Andro na nag-i-exist pa ang ganong lugar sa kanilang mundo. Malapanta siya tignan ng batis na may talon sa di kalayuan. Malinaw ang tubig, kaya puti ng mga bato, halos mabalot ng mga bulaklak ang paligid.
O ang baluarte ni Luna, ang maharlikang kataw na hihinga natin ng makulay na kaliskis. Siya ang kukumpleto sa ating sangkap bago tayo makabalik kay Diwatang Mirasol. Wika ni Sari. Tumikim naman si Andrew nang makakita ng isang babaeng nakatalikod sa kanila. Naliligo at natutuwang nakikipaglaro sa mga paro-paro. Nang lumingon ng babae, namangha si Andrew sa taglay nitong kagandahan. Kaso lang, hindi niya din maiwasang matulala nang makita ang makulay nitong buntot na kawangis ng sa isda. Tumawa ang babae. Ginoo, bakit? Natakot ka ba? Huwag kang mag-alala. Alam ko ang sadya mo. Malayo pa lang kayo ay alam ko nang parating na kayo. Nito na ikanakunot ng noo ni Andrew. Tinanong niya ang kataw kung ano ang ibig nitong sabihin. Ang sagot naman ni Luna, nakita niya si Aris na may buhat na walang malay na babae. Sa katunayan, sa kanyang baluarte unang dumating si Aris. Dahil kinakailangan nilang maglakbay ni Cassandra, lalo na't nang tangayin niya ang asawa ni Andrew, ay nauna nang isinara ni Mirasol ang portal pa uwi sa mundo niya. Kaya kung hinahanap nila si Aris, maaabutan pa nila ang dalawa. Kaya raw nagsalita si Sari. Mahal na kataw, maliban sa pagsunod sa kanya, may kailangan kaming hingin na sangkap mula sa iyo. Baka pwede mo kaming bigyan ng isa sa makukulay mong kaliskis para gawin naming sangkap sa paggawa ng makapangyarihang punyal na tatalo kay Aris. Mahabang paliwanag ni Sari. Lumiti ng kay tamis ang maharlikang kataw. Alam ninyo na hindi ako tumatanggi. Subalit, may kaya ba kayong ibigay sa akin na pwedeng pamalit sa iyong hinihingi? Kailangan ay may iaalay kayong mahalagang bagay para ibigay ko ang nais ninyo. Wika ng kataw. Hindi na nagdalawang isip si Andrew. Tinanggal niya ang kwintas na bigay sa kanya ng inang si Doña Glenda. Alam niyang maiintindihan ng ina ang gagawin niya. Buhay ni Cassandra ang nakasalalay, kaya marapat lang niyang magsagawa pa ng karagdagang sakripisyo. Sapat na ba ito bilang alay para sa kaliskis ng maharlikang kataw? Magalang niyang tanong na ikinatuwa ng babae. Sabi pa nito, kahit kailan, wala pang mortal na nagbigay sa kanya ng ganon kahalagang bagay. Kaya naman hindi niya ipagdadamot ang kaliskis na kaagad niyang kinuha mula sa kanyang buntot. Kasama niyon ang kwintas na perlas na magagamit niya sa panahon ng kagipitan. Nagpasalamat sila at inimbitahan muna ni Luna sa isang munting biging. Aniya, ang isang mabuting mandirigma ay laging handa sa labanan. Pero paano makakalaban ang kagaya nila kung walang laman ang kanilang tiyan? Nagkatawang tao si Luna at pinatuloy sila sa lumulutang nitong kaharian sa gitna ng talon. Pinagsilbihan din sila ng mga kaori nitong kataw at siniguradong sapat ang kanilang lakas para sa pagkikipaglaban. Maliban doon, binigyan pa sila ng mga armas, ang matitibay na kalasag na poprotektahan sila mula sa kuko ng mga itim na engkanto. Narinig kong naghari-harian si Aris at nagtayo ng sarili niyang hukbo. Sa katunayan, naghasik siya ng lagim sa mundo ng mga engkantada. Kailangan ninyong pigilan ang tusong engkantong iyon bago pa mahuli ang lahat. Wika ni Luna. Binasbasan nila ang lakad ni Andrew at humayo na. Habang naglalakad, marami silang nakasalamuha sa daan. Napapansin pa ang maliwanag na paggabay sa kanila ni Sanara, na animo isa ng ulap sa labis na kapatihan. Napapangiti si Matosa at Sari. Hindi nila akalaing may mga mortal palang kayang makipaglapit sa mga engkanto at iba pang uri ng elemento na nabibilang sa kanilang mundo. Ang mga tao, bagamat walang taglay na malakas na mahika, ay tunay na makapangyarihan
sa kadahilan ng pinapaiiral nila ang pag-ibig sa kapwa na tinuturing na pinakamalakas na pwersa sa buong universo. Ilang oras na silang naglakbay nang maisip ni Sari na magpahinga na muna sila. Kailangan nilang magmasid at makiramdam sa mga kalaban. Ayaw nilang mapahamag dahil likas na tuso si Aris. Kung mabuti pa, magpahinga na muna tayo. Kailangan kong magmasid sa kuta ni na Aris. Kung ano na ang mga nangyayari. Hindi pwedeng basta na lang tayong umatake doon at labanan sila. Baka mamaya, pinaghahandaan din nila tayo. Nito na ikinasang-ayon naman ni Matosa. Tama ka, Sari. Sige, at ako naman ay gagawa muna ng ating mapagtataguan. Mag-iingat ka sa pagmamatsyag. Ani din ito. Nangako naman si Sari na babalik ka agad. At wala silang sapat na ipag-alala. Mabilis na lumipad si Sari papunta sa natatanaw niyang kuta ni na Aris. Sa labas pa lang, nagbabadya na ng kasamaan ng lahat ng nananahan sa lupaing iyon. Palaging makulimlim ang kalangitan at maraming nasusunog na mga tahanan. Normal lamang iyon sa mga itim na engkanto. Ngunit siya bilang isang dama ng maharlikang diwata ay hindi handa sa ganitong tanawin. Sanay siya sa makikintab at makikinis na tanawing meron ang kanilang kalikasan. Pero sa lugar na ito, maikukumpara na sa impyerno. Ginamit niya ang kanyang kakayahan at naganyong itim na engkanto. Kahit isa siyang lambana, may kakayahan siyang magbago ng anyo dahil na din sa mataas na klaseng lambanang inabibilangan niya. May kapangyarihan din sila para wag mahuli ng kanilang mga kalaban. Kung kaya't malaya siyang pag-alagala sa kabuang bahagi ng lupain ni na Aris. Ang mga itim na engkanto ay naghahanda, naghahasa ng kanilang mga espada at ang iba ay nagsasanay. Batid ni Sari na may pinaplanong masama si Aris. Kaya kaagad niyang hinanap ang lugar na kinaroroonan ni Cassandra. Natagpuan niyang babae sa lungga ni Aris. Maganda man at hapit sa katawan ng suot na damit, ay may suot ding korona sa ulo, ay nakagapos naman at nagwawala. Kawalan mo ako dito. Pangit na nilalang. Mga walang hiya kayo. Talagang dinala niyo pa ako dito. Gigil na gigil niyang wika na ikinahalakhak lang ni Aris. Pilit niyang sinusubuan ng babae, pero ilang beses ding tinapon ni Cassandra ang bawat sinubo niya. Kahit mapaos ka pa sa kakasidaw dyan, wala ka nang magagawa, binibini. Akin ka na. Malamang, nagpakamatay na ang asawa mo ngayon sa kinaroroonan niya. Kutsa ni Aris habang inilalarawan si Andrew bilang mahina, walang kapangyarihan at namamatay na mortal. Tila walang takot naman siyang sinagot-sagot ni Cassandra dahil dinuraan pa niya ang engkanto sa mukha na labis nitong ikinagalit. Gumamit si Aris ng kapangyarihan at pinasakit ang tiyan ni Cassandra. Walang nagawa ang babae kundi ang mamilipit na ikinaawa naman ni Sari. Agad siyang lumipad palayo para ibalita kay Andrew na natagpuan na niya ang asawa ng lalaki. Tumayo si Aris at lumabas sa kanyang lungga. Tinitigan ang kanyang hukbo. Mga engkantong negro, humayo kayo. Maghanap ng mapagpupunlaan ng inyong bini. Maghasit kayo ng lagim. Nito na ikinatawa ng gusto ng mga engkantong itim. Kanya-kanya sila ng paglisan para sundin ang sinasabi ni Aris na magpahalahi ng marami. Kaso lang, isang malakas na pagsabog ang nangyari. Naabutan niyang nakatiwangwang ang kanyang mga hukbo sa lupa, dilat na ang mga mata at patay na. Sa bungad, natanaw niyang pagdating ni Marasol na puno ng galit ang muka. Kasunod sina Sanara, Monde at Luna na may kasamang kanya-kanyang hukbo. Sina Sari at Matosa at Andrew ay dumating din.
Kaya naman ganun na lang ang panggagalaitin ni Ares. Tuwang-tuwa naman si Cassandra nang malaman niyang dumating ang kanyang asawa para iligtas siya. Sambit ni Diwatang Mirasol, kailangan maglaban ni Ares at Andro para malaman kung sino ba talaga ang malakas. Kapag natalo ni Andro si Ares, ibabalik niya ang asawa ni Andro at hayaan ng mabuhay ang dalawa ng masaya. Pero hindi nila sinagot si Ares nang sabihin nitong paano kapag siya ang manalo. Para kay Diwatang Mirasol, walang puwang ang kasamaan sa kanilang mundo. Kaya sinugod kaagad ni Andro ang itim na engkanto. Nakipagtagisan siya rito ng lakas at nakipaggulungan sa lupa. Si Sari naman ang nagtanggal ng gapos ni Cassandra na pinasakay naman kaagad ni Matusa sa kanyang likuran nang mag-anyo itong kabayo. Lumaban ang natitirang hukbo ni Ares kaya naganap ang isang digmaan sa pagitan ng mga diwata at engkantong itim. Lahat ng masama ay nagapi at natalo, kabilang na si Ares na walang babalang sinaksak ni Andro sa tapat ng kanyang puso. Nagulat na lang ang engkantong itim nang mapagtantong napakalakas ng kanyang nakalabang mortal. Kaya tanging pag-iling na lang ang nagawa nito bago ito naglalagablab at naging abo. Natuwa naman ang lahat ng kaanib ni Andro dahil nagtagumpay sila. Walang sino man ang nasaktan sa kanila at nakauwi pa sila ng ligtas. Inilala si Andro bilang bayani sa muntikan na sanang pag-aaklas ni Ares at pinayagan ng makabalik sa kanilang mundo. Wala namang pagsidla ng tuwa si Doña Glenda nang makauwi ang kanyang mga anak. Sa katunayan, nagpahanda pa siya at nagpakain sa mga trabahador nila sa asyenda. Wala silang sinabi tungkol sa mundong pinuntahan nila, maliban na lang kina Misha at Mang Pedring na kinuha nila bilang kasama sa bahay. Wala akong masabi sa ginawa mong pagligtas sa akin, babe. Ang saya ko at hindi mo ko pinabayaan, saad ni Cassandra nang mapagsolo sila ni Andro sa kanilang kwarto. Napayakap naman ang lalaki sa kanyang asawa. Sinabi niya kay Cassandra na mahal niya ang babae at nakahanda siyang isugal ang buhay para rito. Sinabi naman ni Cassandra na walang halaga ang buhay niya kung wala ang asawa. Kaya naman para patas, iingatan nila ang isa't isa para walang sino man sa kanila ang magsakripisyo. Hindi naman pwedeng ikaw ang mag-aalalay ng buhay mo. Samantalang ako, chill lang. Bago pa mangyari iyon, mag-ingat na muna tayo para wag nang dumating ang sakuna. Hindi naman talaga tayo muntikang magkakahiwalay ng mundo kung hindi tayo ginambala ni Ares eh. Salbahing lalaking iyon, sinapian pa niya ako at ginamitan ng mahika para magkasakit. Pero nakakagulat lang na noong makarating ako sa kanilang mundo, parang naglaho ang masama kong nararamdaman. Bigla akong lumakas at naging masigla. Napagtanto ko na kapangyarihan lang pala ni Ares ang may gawa niyon. Mahabang paliwanag ni Cassandra. Tumango naman si Andro at sinabi sa asawa niya na sobra siyang nag-alala. Mabuti na lang at may mga tao siyang nilapitan para tumulong na mabawi siya sa masamang engkantong iyan. At sa tulong din ng mga diwata. Mula noon, naging malaya na sina Sari at Matusa na dalawin sina Cassandra sa mundo ng mga engkanto. Wala silang pagsidlan ng ligaya habang ikunento ang magagandang nangyayari sa mundo ng mga engkanto simula nang matalo nila si Ares. Si Cassandra naman, sinabi niyang hindi siya natatakot kay Ares dahil noong magkasama sila, puro kayabangan lang ang alam gawin ng engkantong ito. Yung simpleng sugat na nakuha nito sa pagsasanay ay ikinataranta pa. Kaya naman napailing na lamang si Andro. Sabay sabing, yabang lang pala ang meron si Ares
Ngayon pa man, nagpapasalamat sila na wala nang gagambala sa kanila at hindi na din tatangkain pa ni Cassandra na ipaputol ang puno ng balete. Guys,